Sarah, maganda ka. Isasama ko si Isa. Punta kami sa bundok ng Moraya. Ha? Ang ginagawa niyo sa bundok ng Moraya? Sasamba ako sa Diyos at mag-aalay ng alay na sinusunod. Sige. Ipipili ko na kayo ng tupak ihahalugin niyo. Huwag na. Hindi na kailangan. Isa, anak ko. Anak, maganda ka. Alis tayo pupunta sa bundok ng Moraya. Mag-aalay tayo sa Panginoon. Opo, Ama. Isa. Abraham! Huwag mo sabihin! Kailangan ko sumunod sa Diyos. Hindi na sinasabi sa'yo ng Diyos. Verse 26. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. In the same way, any of you who does not give up everything cannot be my disciple. Minsan ang hirap pong sumunod sa Diyos, lalo na kung may mga taong masasaktan, kung may mga taong maiiwan. Madaling sabihin na, Panginoon, baka pwede naman wag na lang yung pamilya ko, wag na lang yung mahal ko sa buhay. Pero alam nyo, minsan hindi man natin maintindihan, pero ang hinihingi sa atin ng Diyos, sabi niya sa salita, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, ano ibig sabihin nun? Hindi niya inutos sa atin na talagang magalit sa ating pamilya. Pero minsan hindi natin kayang isakripisyo sila o iwanan sila, or kung sila yung nagiging hadlang para mahalin natin ang Diyos ng buong buo, hindi natin kayang gawin kasi parang sobra yung pagmamahal natin sa kanila. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, you cannot be His disciple unless you are willing to surrender your family to Him. Sabi nga niya ganun dito, yes, even His own life cannot be my disciple. Bakit sinubok ng Diyos si Abraham? Kasi sabi ho ng Biblia, ang Diyos daw ay siloso. Exodus chapter 2. Ang sabi niya, mahalin daw natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lahas. Pero mga kapatid, madali bang gawin yon? Hindi. Pero hinihingi sa atin ng Diyos. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. In the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. Even our own life. Kanyo, maaring hindi naman tao yan, maaring hindi pamilya, pero maaring isang bagay na matagal mo nang nagiging dahilan para huwag maglingkod, huwag sumunod sa Diyos ng buong buo. Or maaring isang bisyo, maaring pera, maaring trabaho.
Alam niyo ako, akala ko, pastor na po ako, no? For how many years? Nakala ko, okay na ako. Lord, I surrender my family. I surrender my life. Iniwan ko rin ang aking pag-aaral. Nagpastor ako. Akala ko, okay na. Akala ko, I've surrendered everything to God. Not until last week, I realized meron pa akong isang bagay na hindi kayang gawin. Ano yung last year? Hindi ho naging maganda yung aking last year. Yung nakaraang taon. Kasi parang may kulang sa buhay ko. Parang hindi ako masaya. Parang may problema. Hindi ko ho maintindihan kung ano yon. Pero last week ho, habang kausap ko yung mga pastor, at habang nagkukwentuhan kami, pagkatapos namin magkwentuhan, at nananalangin kami sa Panginoon, meron ako isang tanong sa iyo. Sabi ko, Panginoon, bakit ako ganito? Panginoon, bakit parang napaka-negative ko ngayon, napaka-critical ko, parang hindi ako masaya, parang lahat hindi. Alam niyo, habang nananalangin kami, kinausap ako ng Diyos. And I realized, hindi ko maintindihan, pero suddenly, bigla akong minaramdam, galit na galit ako. Naiinis ako, nagagalit ako. Kasi na-realize ko, meron pala akong, may isang taong malapit sa buhay ko, tinuring kong kaibigan. Na-realize ko, galit na galit ako sa kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi binitray niya ako. Pastor siya, tinuring ko siyang kaibigan. Pero isang araw, nalaman ko na siniraan niya ako sa ibang pastor. At sinabi niya sa iba na hipokrito raw ako lang. Yung mga tinuturo ko raw, hindi ko raw pinapamuhan. Galit na galit ako. Pero sabi ko sa sarili ko, pastor ako, hindi ako dapat magalit, hindi ako dapat mainis. At kailangan ko magpatawad. And pinigil ko yung galit ko, and then I realized, for how many months, actually a year, galit na galit pala ako. On the spot, habang nananalangin kami ganyan, sinabi sa akin ng Diyos, magpatawad ka. Panginoon, bakit? Sila may kasalanan, hindi naman ako. Panginoon, di ko alam, minahal ko sila. Minahal ko siya. Gusto kong tulungan, pero bakit nila ginawa? Bakit niya ginawa? Actually, marami sila, pero yung isa yung pinakaano sa akin. And on the spot, sabi sa akin ng Diyos, patawad ka. Alam mo, on the spot. Sabi ko, Panginoon, hindi ko maintindihan, pero God, pinapatawad ko siya. Then iyak ako. Cry out to God, Lord. Naiinis ako, nagagalit ako. Ayoko na silang makita ko. Ayoko na siyang makita kung tutusin. Pero Panginoon, kung gusto mong magpatawad ako, magpapatawad ako. Sabi ko sa akin, gusto ko pagkatapos ito, i-text mo siya. Hindi mo kailangan humingi ng sorry, text mo lang siya. At kumustahin mo. Kasi sa totoo lang, hindi ko na siya tinitext, hindi ko na siya kinukumusta. At ayoko na rin siyang makita dahil nagagalit ako, naiinis ako. Pero sumunod ako sa Panginoon, sabi ko, God, kung yan ang gusto mong isugo ko sa iyo, God, I surrender it to you. I forgive him, I will obey you. Then pagkatapos ko na yung manalangin, nag-iwahiwalay kami, and then tinext ko po siya. Kapatid, sa oras na ito, maaaring merong hinihingi ang Diyos sa atin. Kaya mo bang i-surrender sa Kanya? Alam niyo si Abraham,